Welcome to another vlog. So, hapon na pala ngayon dito sa Germany and lalabas tayo. Isasama ko kayo. Kaya, nag-vlog ako. Kukuha tayo dito ng lagayan ng balde, maliit na balde. At mangunguha tayo ng prutas na makukuha natin sa labas. Dahil nga mag-walking tayo. And this time, yung mga blackberry, mga wild blackberry is hinog na. Last, kahapon ata yun or last 2 days, nanguha kami ng mga blackberry na puno yung maliit na dala-dala kong balde. So, ito yung dadalhin natin. Medyo malaki. Nangunguha kasi ako nitong mga blackberries and iniipon ko siya. Nilalagay sa freezer. Tapos, kapag marami na siya, doon na natin siya gagawing marmalade. So, every time na nag-walking kami, nagdadala ako ng lagayan like this, balde, para para maipon natin siya and marami tayong magawang marmalade. So, another frutas na naman na makaharvest natin. Ngayong summer, say hello to the vlog. Sagmal, hello everyone. Hindi ako pinansin. So, sama natin si asawa. Nandito pala si asawa sa living room. And yung aming aso. So, ayan guys. Nasa gilid lang ito ng daan. So, ito yung blackberries. Itong ganitong mga blackberries is mga wild yan siya. And mga libre itong ganitong mga prutas dito. Dahil napakadami. And tumutubo lang ito kahit saan. Maasim. Kapag sobrang lamig, sobrang Ethan? Yeah, you eat. Kapag sobrang hinog na niya is matamis, pero maasim siya kapag hindi pa masyadong hinog. Ang dami doon sa taas, hindi naaabot. Sobrang haba. So, yung aming community pala dito is maliit lang. 300 Bewohner? 380. 380 Bewohner. So, ang tao na naninirahan dito is... Bewohner is German, you know? Yeah. Ang tao Okay. na naninirahan dito. 380 Citizen, people. in this village. Yeah, in this small village. Napaka-small talaga yung village namin. And yan, yung aming kapitbahay. So, ayan yung aming kapitbahay. And dito kami palagi may daanan dyan. Yung may mga aso, dito naglalakad palagi. So, ayan naman si Ethan. Palagi yan siyang nagbabike every time na naglalakad kami. Ganda din kasi dito kapag naglalakad. Ayan, mahaba yan siya dyan. And field na yan. Punta tayo dito sa gilid dahil dito ay mayroon ding mga blackberries. So, alam na namin yung spot kung saan yung mga blackberry. So, pinupuntahan na namin siya. Alam ko na din na hinog na ito. Last time kasi is nanguha na kami. Oh! Yan. Iilan ng hinog. Kapag kasi mang-harvest ka, hindi lahat hinog. So, syempre, kapag babalik tayo dito, meron pa tayong nakukuha. Tingnan nyo guys, ang daming mga naked snail. Yan yung kumakain sa aking mga gulay. Manguha tayo dito. Ayan pa yung mga blackberries. Meron bangag dito. Ang dami palang hinog doon sa taas na hindi nakukuha dahil sobrang haba niya. Alam nyo, itong mga blackberries is napakadaming tinik. Nag-short pa ako tapos mang-harvest lang pala ako ng blackberries. Ouch! There's also a lot here. Oh. Yeah, and when you let me inside, I can also get some. And then you... But we finish. Why? Dahil kapot. Stimmt, maybe I will make kaputt mein schöne Hemd. Don't know. Grabe yung tinik. Maybe next time you don't wear shorts. Pero ayan, yan yung nakuha natin. Every time na dumadaan kami dito, ayan si anak. Gusto niyang pakainin yung manok. Anak, if the chicken will eat your fingers, you will cry. They will cry, but they cannot eat it. Kaya, ang dami nilang manok dito. So,
Sobrang ganda dito sa province, guys, sa probinsya. Napakalamig ng hangin, very very fresh yung hangin. Para lang kaming naninirahan sa Pilipinas. Parang upgraded Pilipinas lang yung feel. Ito yung kagandahan dito sa amin dahil hindi lang kami ang maraming tanim, yung aming mga kapitbahay din. So ito yung isa sa aming kapitbahay na tingnan nyo yung gate nila is yan siya naka-close. Pero kung tingnan natin dito, may open yung kanilang gate. Pero papakita ko lang sa inyo yung kanilang mga peras. Hindi ko alam nakikita nyo ba. So change natin yung camera para makita nyo yung mga peras. So ayan guys, tingnan nyo. Sobrang dami na ng hinog ng mga peras. So maliit din yan siya na peras. And sobrang dami ng hinog. And ito naman yung field ng aming kapitbahay. Tingnan nyo guys, talagang buong ganyan is field yan siya. Ito yung wheat field or trigo. Para siyang palay. Yan yung itsura niya, parang palay. Ganito yung itsura niya, para siyang palay. Pero mas malalaki siya sa mga palay. Hindi naman ito yung oats dahil meron ding tanim na oats yung aming kapitbahay dito pero doon sa kabilang field. So, ito munang wheat yung ipakita ko sa inyo. So yung I think last time na ipakita ko na sa inyo yung oats. So, ito, yung wheat. Ganyan yung itsura. Para siyang palay. Ano? Ayan, medyo malaki lang sa palay. First time ko lang ding makakita nito dito. Nung nakatira na kami dito, first time ko lang nakakita nitong ganitong mga wheat. Yung kapitbahay namin is naglalakad din ng kanilang aso dahil yung mga tao dito is may mga maraming pet na aso sila. So, wino-walking nila everyday din katulad sa amin. Ito naman is field, ito siya ng mais. Makikita nyo, ayun yung dulo. So, yung part yan is, ayan yung trigo. And ito naman yung mais na mas mahaba ata yung dito sa maisa nila. Sobrang laki. Hanggang doon sa may barn. Hanggang doon sa dulo. Doon sa dulo niyan is forest na. Isa sa kagandahan dito sa aming tinirahan is kahit saan napakadaming mga prutas. So ito, sa gilid ng daan is ito siya, is mga plums. So nagsisimula ng mahinog and ito siya yung isa sa paborito kong hina-harvest din. Nangunguha lang ako nito pero mayroon din tayo nito sa bahay. Hindi pa nahinog lahat dahil iba din yung variety ng plums doon. Wala akong ganitong mga purple. Tawa. Noch nicht reif. Ito, sobrang dami ng plums. Ayan. Alam nyo, hinahayaan lang yan ng aming kapitbahay and hindi nila hina-harvest. Dito, sobrang dami na nahuhulog lang. Yesterday and today is sobrang mahangin dito sa amin. Kaya ito siya, naglaglaga na siya lahat. Ayan yung kanyang puno. And ito, yun nga yung sabi ko, isa sa paborito ko itong kinakain. Kaso wala pa kaming tanim nito sa garden. Kaya hindi din ako nag-iisip pa na magtanim nito sa garden. Dahil sobrang dami nito sa aming kapitbahay. Ganyan yung ano niya, yung itsura niya sa loob. And yan, meron siyang buto. Sobrang sarap nito. Mahinog na lang, super ripe na ito siya. Nahinog na lang siya, hindi siya hina-harvest ng aming kapitbahay. So, hanggang maubos din siya, maubos din siya, and hahayaan lang yan nila na mahinog. And, yeah, pinapakain ng mga ibon. Yung mga ibon naman, hindi naman yan makain lahat. Sobrang ganda talaga nitong garden ng aming kapitbahay. Sobrang laki ng kanilang taniman. May mga onion dyan, may mga patatas, may mga iba pang tanim, andun pa sa dulo, may mga zucchini, at dito is mga patatas. Sobrang dami. Guys, may ipakita din ako sa inyo. So, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Meron palang hazelnut na pula. Ang alam ko kasi is yung hazelnut na puti or green ba yan siya, dahil noong nakaraang taon is pumunta ako doon sa aking biyenan at nanguha kami ng hazelnut doon sa München dahil napakadaming hazelnut doon na nasa lang sa kalsada lang nahuhulog, sobrang dami talaga. And yeah, ang alam ko is yun lang green na hazelnut na kung mahinog siya is brown, pero tingnan nyo naman, ayan, red na hazelnut, and red yung kanyang mga dahon, pati yung
shell ng hazelnut. So, hindi pa yan siya hinog. Hindi pa yan siya pwedeng i-harvest. Pero ayan, first time kong makakita ng red na hazelnut. Napakadami kasi talaga ditong klase-klase. Iba't ibang variety ng mga prutas. Nanguha na naman ako ng plums. So, ito isa ibang puno ito siya. And ito yung paborito ko din nga kinukuha. Dahil napakasarap. Yung ibang plums kasi is, minsan is maasim. Ito siya is napakasarap. And napakatamis niya. And very juicy. Itong ganitong mga plums is masarap din siyang gawing marmalade. Ginagawa din namin itong marmalade. Tapos ginagawang dito, usually kapag plum season, ginagawa nilang cake. Ang daming pwedeng gawin ito. So guys, ito siya is mga blackberry din ito siya. Kaso hindi pa yan siya nahinog. So you will see it's still red. Akalain nyo yan, it's raspberry but iba yung itsura ng raspberry, and yung raspberry kapag ganito na pula na is pwede na siyang i-harvest, but this one it will become black, still it will become black, and then yun na pwede i-harvest. Ito siya malalaman mo na hindi pa yan siya pwede i-harvest dahil kapag you try to get it is hindi mo siya matatanggal, matigas. Kapag yung raspberry, kapag tanggalin mo kasi yun, sobrang soft na ito. Ayan, hindi talaga hindi mo talaga matanggal. Kapag naman itong blackberry, kapag hinog na is matanggal mo yan siya ng very, very madali lang. Anak! Careful! Hala! It's alat! Hala, oh my God! First time ko lang nakita ito ng lapitan. Ang daming baka! It's alat, Chatsi! Oh, ang dami! Ayan, ang daming baka talaga. So, dyan yung bakahan. Nasa gilid lang kasi ito ng daan. Dinadaanan namin dito araw-araw. Every time na nag-walking kami sa aming aso. Minsan, may tractor din dyan na naghahatid ng pagkain. Like, yung mga hoy. Yun yung minsan hinahatid na pagkain dyan ng tractor. Hindi ko alam. Minsan nakikita namin yung may-ari dyan, but siguro nasa likod yung may-ari. So, dito na tayo sa gilid ng daan na may napakadaming blackberry. So, dito kami palaging kumukuha ng blackberry. So, ipakita ko sa inyo. Para sa akin, this is a blackberry of paradise. Dahil ayan, sobrang nasa gilid lang ito ng daan, pero hindi ito talagang dumadaan dito yung palaging sasakyan. Ang dumadaan lang dito is yung mga nakatira doon sa dulo, like ilang bahay, like may mga 4 na bahay dyan na nakatira. Yun lang ang dumadaan dito. So, this one is yung ating wild na blackberry na palagi namin kinukuhanan. So, dito tayo mag-harvest. Pakita ko sa inyo, sobrang dami na ng hinog. So, this one, tingnan nyo guys, sobrang dami ng hinog. And, ayan, hanggang dun yan siya. Kaya yan yung i-harvest natin. Andito. Dito pa. So, ayan. Sobrang dami. Wow, nakakatuwa talaga kapag ganito yung i-harvest. Napakadami. You harvest already? I don't know, I eat. Die Kinder, das ist so schon zu Hause schon macht schon bedtime routine. Macht schon bedtime routine. Ah, ja. That's why malaki yung dinala ko na lagayan. Dahil sobrang dami ng hinog. Kaso yung iba hindi ko naman naaabot. Si Ethan naman, ayaw niyang tumulong. Nagbabike lang. Naglalaro. Sarap. Snacker. Ang dami talaga. Sobrang dami talaga. And ito siya is mahal din siya sa grocery. Pumunta ka lang dito para kumain. Wait, more. Oh, your clothes. Can you help? Oh. Hi. Yeah, siyang kapot. Okay. No. Oh. Huh? You like it? It's like, huh?
Schnecke gefunden. Schnecke gefunden. Sobrang dami. Ja, so weit auf Schnecke. Ha? No, the Listen, Mom. one that's in your car. Next time you will wear a jacket. Hello. Sobrang dami pa kasi sa taas. Sabi niya, mas malalaki daw yung nasa taas. Yung aming kapitbahay, or yung mga German, mga puti dito, is hindi din sila kursunada sa pag-harvest ng mga ganito. Hinahayaan lang niya nila ito. Mas gusto pa nila na bumili kaysa kumuha ng ganito. Dahil ito kasi is matrabaho. Isa-isahin mo yan. Matagal ka talagang matapos. Yeah, it's hard. Yan sila is, wala yan silang mga patience sa mga ganito. Lalo at busy din sila sa trabaho. Pag sobrang hinog niya is, napakatamis na. Ang sarap talaga. Du bist so weit, kannst du mehr? So, tingnan nyo guys, ang dami niya, pero sobrang daming tinik. Kaya hindi nangunguha ang mga German nito dahil sobrang mabusisi, para kang naghagpat ng kamunggay. Dahil isa-isahin mo yan siya, hindi mo yan siya pwedeng ma-harvest lahat dahil nga yung iba is hilaw pa. So, isa-isahin mo yan siyang kunin, and yung kamay ko nga is nangangalay na. Ang dami pang tinik. Ayan oh, nangalahati na ako. Papa. Still not 30 minutes, ito na yung nakuha ko. Finish. There are still a lot, but we Still a cannot lot. reach. Because Ow, I'm ow, afraid ow, to make ow, my ow, ow. clothes kaputt. Auf das. Really a lot here. Isen auf. Schade auf. Really a lot here. Isen bringen Seite. Reis. Water. Yeah, everything in the mouth. One harvest in the mouth. Not helping mama. Before you put. Yeah. So, ito na yung harvest natin. Napakadami. Tingnan nyo yan. Ang laki nito. Tapos, we almost make it full. Napakadami pa. Kaso, ang sakit na ng aking kamay. Tapos, si asawa hindi masyadong makalapit dahil nasisira yung kanyang damit. But, napakadami nito. And most of this is we will put in the freezer para maipon natin siya. And, mas madami siya when we make it to marmalade. Ayaw na niyang mag-bike. Iiwanan niya yung kanyang bike. Is nicht mehr da. Ist nicht mehr da. Schon geschlafen. It's already night. They are already sleeping. Wo alle Regenbogen. They are sleeping. Nach alle Regenbogen. Yan, or Aina. Guys, kilala nyo ba ang mga prutas na ito? So, this called kanang queens. Queens man ata yung tawag nito. And, hindi ito siya masyadong hina-harvest ng marami dahil hindi siya masarap. So, ginagawa lang siya, usually marmalade. Dahil, yun siya, matigas. Ang tigas, kung kakainin mo siya, para siyang bayabas. Pero, ayan, ganyan yung itsura and lumalaki pa yan siya. Migaw talaga dito sa amin guys. Ito yung kagandahan dito if you like kanang peaceful na lugar. Bagay talaga ito dito sa aming lugar yung titirahan mo dahil di mo makikita yung mga tao dito. Minsan lang talaga, hindi ko nga kilala yung mga kapitbahay namin dito. But if you like naman yung maraming tao, like maingay, like yun nga, maraming tao, maraming sasakyan, and marami kang nahahalubilo is siguro hindi ka pwede dito sa lugar namin dahil super peaceful, super tahimik, and talagang iiyak ka dito araw-araw kapag hindi mo magustuhan yung ganitong katahimik na lugar. So,
Ayan yung na-harvest natin. Hindi pa pala kami nakauwi sa bahay. So, usually kapag nag-walking up kami, stop over. Nag-stop kami dito sa malaking puno. No. Malaking puno ito siya. Na may upuan sa gilid ng daan. Tapos doon sa likuran natin, merong ano dyan, merong tubig, parang puso ba? Sarap. Sobrang sarap niya. Kapag sobrang hinog, napakasarap. Nung lumipat kami dito sa Baden-Württemberg and dumating kami dito winter. Tapos ito yung una na harvest ko dito dahil noon wala kaming tanim, like wala kaming strawberry, wala pa kaming cherry. Yun kasi yung unang harvest. So after that is itong mga blackberry. Ito kasi is kahit saan, hindi mo na kailangang itanim ito dahil kahit saan sa mga gilid ng daan is napakadami nito, lalo na dito sa amin na maraming mga forest and maraming mga greens dito sa Dorf or sa probinsya, sa village. So marami talaga dito. Nung nasa apartment pa kami na hindi pa kami makapagtanim, ito yung unang-una kong na-harvest and ito yung unang-una ko na i-share sa aking social media. And tuwang-tuwa yung mga tao kapag nakikita na nag-harvest ako nito dahil nga sobrang dami and libre lang.